Nakiramay si President Bongbong Marcos sa pamilya ng nasawing Pilipina dahil sa missile attack sa Haifa, Israel. Nasawi rin ang kanyang asawa at mga Israeli na biyenan sa kanilang bahay. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa mga labi ng ating kababayan matapos ipaalam ng ahensya ang insidente sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Siya na ang ikalawang Pilipino na namatay sa giyera sa Middle East matapos masawi ang isang Pilipina noong Pebrero. At kaugnay po niyan, patuloy ang pagbabanta ni US President Donald Trump sa wawasakin ang Iran kapag hindi nila binuksan ang Strait of Hormuz. 8 a.m. bukas, oras dito sa Pilipinas, matatapos ang deadline na ibinigay ni Trump. So dapat pag 8 p.m. maasahan pala natin. Eto, Dapat yung sinabi hindi- ko. Pakinggan natin. Oh. Entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. And I mean complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Okay. Mag-a-assign lang ako ng ano kasi para ito combative pa no. Pakitingnan yung Reuters at AP natin kung tama yung na-monitor namin sa taas kanina, Arvic at saka sa staff natin na meron ng pag-uusap do sa dalawang partido kung paano maiwasan ng escalation nitong gulo between Iran at saka America at saka mga allied forces. Mabuti may Sana ganyan. Sana kasi malapit na yung deadline. Oo. So, kailangan. So, tingnan natin. Wednesday, tomorrow. Bukas, alas 8 ng umaga. 8 a.m. Ang Let's, i-expect nila, wala nang bakbakan kung gano'n. Oo, kasi 'di ba ang unang Chiki, meron daw statement ng Iran, ni-reject nila yung dialogue. So, sana nga Yeah. maging bukas sila doon sa pakikipag-usap sa US kasi pinakakawawa rin talaga tayong mga maliliit na bansang walang sariling source ng langis. Yan. Hindi AFP sasabihin ko yung Alliance France Press. Alliance France Press or AFP News Agency po ay merong inilabas na ulat kaugnay nitong mga pagtatalo-talo doon sa giyera ng US and Iran. Meron bang pinadala? Oo, merong sinad ang ating producer, no? Ang title dito, ay yung caption, US-Israel strike Iranian infrastructure. Breaking po ito. Ang sabi ay mga opisyal daw ng Iran ay nag-report ng damage ng at least 2 tulay po, railway infrastructure at isang key highway. Itong araw lang po na to, diba? 26 minutes ago to na post. It is a part of a wave of deadly US-Israeli airstrikes on infrastructure targets. So mga infrastruktura po, yung target po talaga nito. So ano pa to? Babala ba ito? Dahil doon sa binigay na deadline ng US kasi lumalabas dito 2 tao na naman yung nadagdag doon sa napatay dyan sa Iran. Parang kanina ang huling balita ko more than 2,000 individuals yung nasawi dyan sa Iran mula nga po nang mangyari yung conflict dyan sa Middle East. Tapos nagdamay-damay na lahat na rin ng mga bansa sa paligid dun sa Middle East nadawit na dyan sa gulong nangyayari. Oo, kahit sabihin naman ng US, tapos na yung giyera. Siguro sa part nila. Yeah. Pero meron pang ibang mga bansa na involved din eh. Yeah. So yun pa na sinasabi ko na parang sana ay magkakaroon ng ceasefire. Meron pong nag-reject na partido dun sa mga nag-uusap-usap. So gusto natin sana ng ceasefire no? Oo, pero wala Pero wala, nagkakagulo pa sila. So we'll give you updates sa sa mga iba pa namin programa, mga kapatid. We have to move on. Pero yan po yung latest tungkol dun sa Middle East crisis po. Or gera sa Middle East.